Ano ang digital na produktibidad at paano ito gumagana sa araw-araw? Kung pakiramdam mo ay palagi kang konektado pero hindi mo nagagawa ang gusto mong matapos, hindi ka nag-isa. Mga mensahe, notification, online meetings, file sa iba't ibang lugar, lahat iyan ay pwedeng makatulong pero maaari ring pabagalin ang iyong routine. Ang digital na produktibidad ay tungkol sa paggamit ng teknolohiya sa iyong pabor, hindi para agawin ang oras at atensyon mo. Ano ang digital na produktibidad sa simpleng salita? Diretsahang sinabi, ang digital na produktibidad ay mahusay na paggamit ng mga tool at teknolohiyang mapagkukunan para makagawa ng mas marami ng may mas kaunting pagod at oras, habang napananatili ang kalidad ng output. Sa praktika, ito ay paggamit ng apps, software at online platforms para ayusin ang mga gawain, makipagtulungan sa iba, i-automate ang paulit-ulit at magkaroon ng tamang impormasyon sa tamang oras. Mabilis na halimbawa sa iyong routine. Ilan sa simpleng halimbawa araw-araw. Paggamit ng Task API para hindi makalimutan ang mahalagang gawain. Pag-save ng document sa cloud para ma-access mula sa cellphone, laptop o tablet. Pag-share ng files imbes na mag-email ng version 1, 2, 3. Paglikha ng automatic reminders para sa bayarin, deadlines o meetings. Paggamit ng online kalendar para ayusin ang trabaho, pag-aaral at personal na buhay. Kita mo? Hindi ito malayo. Ito ay paggamit lamang ng kung ano ang mayroon ka ng may higit na intensyon. Mga tool na madalas gamitin araw-araw. Kapag pinag-uusapan ang digital na produktibidad, kadalasang lumalabas ang mga ganitong uri ng tool. Task at project managers. Online calendars. Note at reminder apps. Communication at online meeting platforms. Automation tools na gumagawa ng paulit-ulit na aksyon mag-isa. Apps na sumusukat ng oras ng paggamit at tumutulong kontrolin ang distraksyon. Hindi kailangang gamitin lahat. Ang sikreto ay pumili ng ilang tool na tunay na nakakatulong sa iyong routine. Hindi lang tungkol sa mas maraming apps. May karaniwang bitad, ang pag-isip na mas maraming tool, mas produktibo. Sa katotohanan, mas epektibo ang kombinasyon ng ilang solusyon na estratehiko para protektahan ang iyong focus at gawing simple ang workflow. Ang digital na produktibidad ay hindi yung araw-araw may bagong API, kundi pagbuo ng paraan ng pagtatrabaho kung saan ang teknolohiya ang gumagawa ng mabibigat at ikaw ay nakatuon sa kailangan ng iyong isip. Pangunahing benepisyo sa praktika. Kapag tama ang paggamit ng teknolohiya, lilitaw ang malinaw na mga benepisyo. Mas kaunting pag-ulit dahil maayos at madaling ma-access ang lahat. Mas kaunting oras ang nasasayang sa paghahanap ng files at impormasyon. Mas malinaw kung ano ang unahin. Mas mahusay na collaboration dahil sabay-sabay nakikita ang impormasyon sa real time. Mas malaking pakiramdam ng kontrol sa araw kahit maraming nangyayari. Ito ay totoo para sa empleyado, freelancer, estudyante o may personal na proyekto. Pag-iingat, distraction, sobrang impormasyon at pagod. Kasabay nito, may hamon ang digital na mundo, sobrang notification, palagiang paghahambing, pakiramdam na hindi ka kailanman naka-off at kailangan mag-reply agad. Kaya ang digital na produktibidad ay kasama rin ang pagtakda ng hangganan, pagtahimik ng hindi kailangang alerto, pagtatakda ng oras para sa email at mensahe, paglalaan ng oras para sa malalim na focus at tunay na pahinga. Hindi lang paggawa ng mas marami, kundi paggawa ng mas mahusay nang hindi sinisira ang mental na kalusugan. Buod at susunod na hakbang para sa iyo. Kung may isang ideya kang dapat tandaan, ito yon. Ang digital na produktibidad ay kakayahang gamitin ang teknolohiya ng matalino para ayusin ang buhay, protektahan ang focus at gawing resulta ang bawat pagsisikap. Imbes na mag-install ng lahat, magsimula ng maliit, pumili ng isang task API, ayusin ang iyong schedule at bawasan ang notifications. Ngayon sabihin mo, anong bahagi ng iyong routine ang higit na nangangailangan ng digital na pagbabago ngayon?